Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sino po dito ang na-bless sa presensya ng ating Panginoon sa umagang ito? Amen. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon sa kabila ng may mga nagaganap sa buhay natin na minsan hindi minsan hindi sumasang-ayon sa atin, 'di ba? Lalo na itong nagdaang kalamidad. 'Di ba yung iba sa atin dito parang pag may dumarating na bagyo, parang natatrauma tayo dahil sa nangyari dun sa bagyong Karina. So may dumating na bagyo at hindi lang yung calamity yung darating sa atin, kundi yung bagyo ng buhay. Pero patuloy natin pakatandaan na sa bawat bagyo ng buhay o bagyo man dito sa lupa, kalamidad, kasama natin lagi ang Panginoon. Amen. Ayan, lulubos-lubusin na natin yung boses ko. sa sa araw na ito, ako po ang inatasan ng ating pastor at ng ating Panginoon para magdala ng kanyang mensahe. Ayan. Hallelujah, hallelujah. All the glory po ay sa Panginoon. Pwede po ba tayong manalangin bago po tayo mag-start sa ating pagbibigay ng mensahe? Yes, Lord God, hallelujah, Panginoon. Tunay kang dakila, O Diyos, tunay kang tapat, Panginoon. Lord, muli, Panginoon, patuloy kong iniimbita, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na patuloy na kumilos sa kalagitnaang ito, O God. Lord, patuloy kang mangusap, Panginoon, sa amin, O God. Nawa, Panginoon, Lord God, tumimos sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang bawat salita mo, O God. Hindi lamang ito, Panginoon, papasok sa aming tainga at lalabas, Panginoon, kundi makikita to sa aming mga buhay, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, gamitin mo ako, Panginoon, Lord God, bilang daluyan ng iyong salita, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang maitaas, hindi ako, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God, sa iyong papuri, pasasalamat at pagsamba. Amen. Amen. Ayan. Handa na mo ba tayo makinig ng salita ng Lord? Amen. Ayan. Ang title po ng ating, pasensya na kayo sa Ayan. Ang pamagat po ng ating salita ng Panginoon sa araw na ito ay Heart of a Servant. Ayan. Katulad po ng pinaawit natin kanina. Ano ba ang puso ng isang lingkod ng Panginoon? Lahat po ba tayo lingkod ng Panginoon? Amen. So lahat tayo naglilingkod sa Lord. Lahat tayo nagsiserve sa Lord. Ayan. So lahat tayo nandito to serve the Lord. Ayan. Hayaan niyo po akong basahin ang Mark chapter 10 verse 41 to 45. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagsimula silang magalit kina Santiago at Juan. Kaya tinawag sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang kinikilalang pinuno ng mga hentil ay silang pinapanginoon at ang mga dakila sa kanila ang nasusunod sa kanila. Ngunit hindi ganyan dapat umiiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng nakararami. Amen. Pinagpala po ang salita ng Panginoon. Ayan. So, hayaan niyo po akong ikwento yung nangyari sa verse na to. Ayan, habang naglalakad po ang 12 disciples ng ating Panginoon, kasama si Jesus, syempre. Ayan, naglalakad yung 12 disciples pabalik ng Jerusalem. And they are on their way, papunta sa Jerusalem. Out of ignorance or bigla na lang sinabi ni James at saka ni John, ni Santiago at saka ni Juan, sa Panginoon na, Jesus, pwede bang bigyan mo ako ng
mataas na posisyon sa kingdom of God. Sinabi nila yun sa Panginoon. Silang dalawa. 12 sila, di ba? So silang dalawa, sinabi nila sa Panginoon, Lord, pwede mo ba akong bigyan pwede niyo po ba kaming bigyan ng mataas na posisyon sa kingdom of God? Pagkatapos marinig yun, nung 10 pa na alagad na natitira, nagalit sila. Sa tingin niyo, bakit kaya sila nagalit? Hindi sila nagalit dahil, parang ano ba naman tong dalawan to? Parang walang kaatubali, ba't humihingi ng posisyon? Ano ba yan? Parang bang pagkain lang yan ang paghihingi mo, bibigay na, di ba? So, hindi sila nagalit dahil parang wala namang kaamor-amor na hinihingi, kundi nagalit sila because they are also craving for that position. Dahil gusto din nila ng position na yon. Kaya lang parang ang dating sa kanila, parang naunahan kami Gusto din namin ng position na yun Parang naunahan kami. So, hindi sila nagalit dahil bakit ganun yung sinabi nila kay Jesus. Kundi nagalit sila because they also want for that position. Gusto din nila ng position na yun. Gusto din nila ng position sa kingdom ng Panginoon. So, ayan. Dahil dito, binigyan sila ng panibagong halimbawa ng Panginoon. Pero alam nyo ba, naniniwala ako nung narinig yon ng Panginoon, yung sinabi ng dalawang alagad niya, si James at si John, naniniwala ko, hindi nagalit ang Panginoon. Bilang isang guro, kung sino man yung mga teachers dito, bilang isang guro or bilang isang hindi man guro profession or guro na nagtuturo, gusto ng isang guro na na mag-excel yung kanilang estudyante. 'Di ba? Kunyari si Ate C, 'di ba? Si Ate Dixie, bilang isang guro, gusto niya yung mga estudyante niya merong marating, merong matapos, mag-excel bilang isang teacher. So naniniwala ko in that time, hindi nagalit ang Panginoon. Kundi natuwa siya. Bakit? Because they want to learn. They want to excel. Although mali lang yung, Lord, I want that position. Pero naniniwala ko na hindi nagalit ang Panginoon because they want to excel. So, dahil dito sa sinabi ng dalawang kanyang lingkod, nagbigay ng panibagong ang Panginoon. Halimbawa, panibago. Ano sabi? Panibago. Bakit panibago? Ibig sabihin, nagtuturo kasi ang Panginoon sa kanilang paglalakbay. So, ibig sabihin, naturo na ng Panginoon. Parang sa atin, di ba may mga bagay na naturo na sa atin ng Panginoon, kaya lang parang hindi natin ang tawag dito, hindi natin na-apply sa buhay natin. Kasi hindi natin alam na, tinuturo pala ng Lord din sa atin. So, that time, gusto ng Panginoon na mas matuto sila. So, nagbigay ng panibagong halimbawa, panibagong pagtuturo ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Ayan. He did not mind their desire to be great or first. He was happy they wanted to excel. Ayan. So, tinuro ng Panginoon na para makapasok ka sa kingdom of God, they needed to be as servants. Anong sabi? They needed to be a servant. Ano bang sabi dun sa verse na binasa natin kanina? Ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. If you want to be a leader, you should be a servant. Tama po ba? Amen. So, nagbigay ng panibagong aralin, di ba? Teacher kasi siya nagbigay siya ng panibagong example para mas maintindihan. Di ba yung mga teacher, nagbibigay sila ng example sa mga tinuturuan nila para mas lalong maintindihan. So, bilang isang guro,
bilang isang guro ang Panginoon that time sa mga alagad niya. So nag-set siya ng panibagong example para mas maintindihan ng mga alagad niya yung gustong ay pahiwatig ng Panginoon o gustong ituro ng Panginoon. So, they needed to be a servant, to be a leader. He had taught them about servanthood before, and he would teach them again. So, ituturo ulit ng Panginoon, paano ba mag-serve? Tinuro na to ng Panginoon dati sa kanyang mga alagad nung hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. 'Di ba? It's serving. Panginoon ako bakit ako maghuhugas ng paa ng mga mas mababa sa akin? So, that is serving. So, I want to share two characteristic na dapat meron ang puso ng isang servant. Actually, marami naman talaga. So, bakit di tayo matapos? Ayan. So, magsaset lang ako ng dalawang characteristic na dapat bilang isang servant, meron tayong ganitong puso. So, una, humility. Bilang isang servant, bilang isang alagad, tagapaglingkod, dapat meron tayong humility o pagpapakumbaba. Ano ulit? Pagpapakumbaba. May humility ba tayo? May pagpapakumbaba ba tayo? O masyado tayong mataas? Or magaling ako? Bakit ako? Ako magsiserve. May pinag-aralan ako. Bakit ako? Ganun ba tayo? Or we have humility. So being a servant, kailangan meron tayong pagpapakumbaba. Ayan. Meron po ba tayo nun? Ako naniniwala, meron tayong lahat na pusong mapagkumbaba. Ayan. So sabi natin kanina, we are a servant of God. So, being a servant of God, it takes pagpapakumbaba. Ayan. So, dapat meron tayong humble heart. Ayan. A humble person with a servant's heart doesn't seek recognition or control. Anong sabi? A humble person or a person na mapagkumbaba, ayan, with a servant heart doesn't seek recognition. Hindi mo hinahanap yung recognition, pagkilala sa'yo. Ay, si magaling yan kasi yan, gumagawa ng ganito. 'Di ba? Yung pag-serve natin, yung pagiging servant natin, yung pag-help natin, yung pag-serve natin sa ibang tao, ginagawa yan dahil gusto natin. Hindi dahil gusto natin ng recognition ng iba. Na masabihan tayo na magaling tayo. Ay, ang galing niyan. Hindi naman masamang masabihan ka ng magaling. Baka pag sinabi mo naman, sinabihan ako magaling, hala baka mamaya, nag-asama ko ng recognition. It takes heart. Ano ba yung nasa puso natin? Nung sinabihan tayo na magaling tayo. 'Di ba? So, a humble person with a servant's heart doesn't seek recognition or control. So, minsan kasi if we have power, ginagamit din natin to control 'Di ba? Instead, they focus on helping others grow, succeed, and feel valued. Anong sabi? Instead of asking for recognition, instead na maghanap tayo ng na maitaas tayo, na ma-recognize tayo, anong sabi? Mag-focus tayo sa pagtulong sa iba, to grow. Ano pa? Succeed and feel valued. Na maramdaman ng tao na mahalaga ako. Alam niyo ba, yung simpleng pagsabi lang natin sa ibang tao na mahalaga ka kapatid ka, mahal ka kapatid. That's serving.
Hindi natin kailangan magbuhat ng bato. Ay, tutulungan kita. Para mapakita natin na we are serving. So, minsan yung emotional serving is serving. Tama po ba? Amen. So, a humble heart with a servant's heart doesn't seek recognition or control. Instead, they focus on helping others grow, succeed, and feel valued. Tumutulong tayo. Sino dito yung may mga humble heart? Ayan, puso mapagkumbaba. Tumutulong ba tayo? Nagsiserve ba tayo? O, sabihin natin, yaan mo na yan, kaya niya na yan. Di ba? May mga ganun tayo, yaan mo na yan, kaya niya na yan eh. Di ba? So, being a servant, kailangan meron tayong humble heart. Ayan. Having a pusong mapagkumbaba, di ba, naging konyo na ako. Having a pusong mapagkumbaba requires willingness without pride, without ego. Kailangan meron tayong willingness. Kung meron tayong pusong mapagkumbaba, hindi lang natin gagawin yun kasi sinabi sa atin, kasi may nakakakita sa atin. Kundi meron tayong willingness sa heart natin. Without pride. Hindi pride yung pinapakita natin. Without ego. Diba? So, anong sabi ulit? Having a pusong mapagkumbaba o humility requires willingness. Without pride, without ego. Ayan. Tinuro yan ng Panginoon, diba? Sabi ng Panginoon ulit, at ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Ayan. So, nung sinabi ng Panginoon yun, ibig sabihin nun, kailangan ng humbleness dun. Kailangan ng pagpapakababa ng loob. It takes heart. For example, may pinag-aralan ka. Mataas yung natapos mo. So you think you're above some people. It takes heart para mag-serve tayo with a humble heart. Na kahit ako ay tapos, kahit ako ay mataas ang pinag-aralan ko, I will still serve others. Kasi ayun ang tinuturo sa atin ng Panginoon, having a humble heart. Having a humility, pusong mapagkumbaba. Ayan, tinuro sa atin ng Panginoon. Hindi niya to mismo sinabi sa mga alagad niya, para maging isang servant, kailangan meron kang mababang loob. Pero sinabi ng Panginoon, ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sino bang gusto maging alipin? Sino bang gusto maging servant na utos-utusan? Diba? Pero sinabi yun ng Panginoon para turuan yung kanyang mga alagad. Ano pang sabi dito? Malawak ang salitang humility. Ayan, malawak ang salitang humility o pagpapakumbaba, lalo na kung merong mas nakakataas sa atin. Paano naman pag meron mas nakakataas sa atin? Kailangan meron tayong pagpapasakop. Meron tayong pagpapasakop. A servant of God with humility and a humble heart is eager to serve others out of love for God without seeking personal recognition. Ayan. So, sabi ko kanina, ang pagpapakumbaba, ayan, kailangan ng pagpapasakop. Katulad ng pagpapasakop natin sa Panginoon. Lahat ba tayo nagpapasakop sa Panginoon? No one is above God. Walang mas mataas sa Panginoon. Kahit ano pa ang natapos natin. Kahit ilang doctorate, masterals, pa yung natapos natin, engineer ka man, lawyer ka man, kahit anong natapos natin, no one is above God. So, always be humble. So, kailangan natin ng pusong nagpapasakop sa Panginoon. Number 1 yan. Kailangan nagpapasakop tayo sa Panginoon.
We can't follow God. Hindi natin masusunod ang Panginoon kung di tayo nagpapasakop sa Lord. Di ba? Ano pang sabi? A servant of God with humility and a humble heart is eager to serve others out of love for God. Ayan. Ang servant ng Panginoon na merong pusong mapagkumbaba and a humble heart ay merong kagustuhan. Sabi kanina, di ba, willingness, kagustuhan, eagerness to serve others, na hindi napipilitan, na walang inaantay na kahit anong kapalit. Because alam natin na at the end of this race, ang magre-reward sa atin ng Panginoon. Amen. So, sabi dito, a servant of God with humility and a humble heart is eager to serve others out of love for God without seeking personal recognition. We all love recognition. Alam naman, sino bang ayaw ng ma-recognize? Di ba yung mga estudyante pa lang naman tayo, gusto na natin ma-recognize. Ay, top 1 ako, ang galing ka, matalino ako. So, I'm being recognized as matalino sa aming, hindi ko naman na-experience. Ayun, hindi ko naman na-experience yan. Pero sample lang, mga ganyan. Di ba? Gusto natin ng recognition. Sino ba ayaw ng recognition? Pero dahil tinuturo sa atin ng Panginoon, magkaroon tayo ng humble heart. Hindi naman masama na ma-recognize tayo ng iba. Pero in that recognition, dapat hindi yun ang inaantay natin para gawin natin ng isang bagay. Diba? Without seeking personal gain or recognition. Ayan. This humility also brings a sense of surrender, where a person puts God's plans above their own desires, trusting in God's wisdom. Ayan. Ano sabi? Humility also brings a sense of surrender. Pagsuko sa Panginoon. Sabi ko nga kanina, kahit anong natapos natin, kahit gaano kakatalino, cum laude, summa cum laude, magna cum laude, kailangan nandoon ang pagpapasakop natin sa Panginoon. Kahit gaano tayo katalino, walang mas matalino, walang mas mataas sa atin, kundi ang Panginoon lang. Amen. Ayan. Where a person puts God's plan above their own desires. Yung mas inuuna natin, mas sinusunod natin, yung plano ng Panginoon, kaysa sa plano natin. Lahat tayo may mga plano, di ba? Nag-aaral pa nga lang tayo, may plano na tayo. Nag-aaral pa nga lang tayo, gusto na natin ng bahay. Di ba, di pa tayo nagtatrabaho, gusto na natin ng bahay, gusto na natin ng kotse. Nangangarap na tayo, may plano tayo. Kaya lang yung plano ba natin, naka-align ba yun sa Panginoon? Yung own desires natin, minsan kailangan natin isantabi para sumunod tayo sa plano ng Panginoon. That is humility. Pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Na God, above all these things na nakalatag sa lamesa ko, ito lahat ng plano ko, pero let your will be done in my life. Diba? It involves being teachable, willing to learn from Scripture, and open to correction, seeing oneself as a part of a greater purpose. And sabi, it involves being a teachable, willing to learn from the Scripture. What is the Scriptures? It is the Bible, the Word of God, salita ng Panginoon. May teachable heart ba tayo? Pusong handang magpaturo sa Panginoon. Pusong handang magpatama sa Panginoon. Open to correction ba tayo? O baka mamaya, grabe naman, Lord. Hinusgahan mo naman agad ako. Willing ba tayo magpakorek sa Panginoon? Or mataas yung pride natin, mataas yung ego natin, na ayaw natin magpakorek. Diba? In this way, humility as a servant of God brings peace, deeper faith,
and a strong desire to help others experience God's love. Ayan, ang sabi, humility as a servant. Servant of God brings peace. Siyempre, kung mapagkumbaba tayo, nandiyan yung kapayapaan. Hindi na natin kailangan makipagtalo. Tayo na yung magpapakumbaba. If we have humility, pusong mapagkumbaba, it brings deeper faith, mas malalim na pananampalataya sa Panginoon. Strong desires to help others and experience God's love. Ano sabi? Strong desire. Matinding kagustuhan na tumulong sa iba. Kasi nga, di ba, servant? Ang servant tumutulong. Nagsiserve. So, nandoon yung strong desire natin to help others experience yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ayan. So, sa pagkakataong ito, tinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad na para ka maging isang leader, kailangan mo maging servant. And being a servant, it takes humility. So, search natin ang heart natin. Meron ba tayong pusong mapagkumbaba? Or meron pa tayong kailangan isuko sa Panginoon? Number 2, ayan. Selflessness. Ayan. Ano bang kabaliktaran ng selflessness? Ibig sabihin ng selflessness, pagiging hindi makasarili. Ayan. Hindi ba tayo makasarili? Ayan, ang kabaliktaran ng selflessness is selfishness. Ayan. Selflessness ba tayo o selfish? Di ba? Ano ba yung heart natin bilang isang servant ng Panginoon? Selfless ba tayo o selfish tayo? Ay, ako lang, gusto ko ako lang. I don't want to serve. I want to be served. Ganon ang atake, di ba? So, ano ba tayo bilang isang servant ng Panginoon? Selflessness is about putting God and others oneself, striving to love and serve without expecting anything in return. Ayan. Yung pagiging selfless natin, uunahin natin yung Panginoon at yung ibang tao. Bago yung sarili natin. Ano ba yung nasa verse 45 kanina sa binasa natin? Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa kaitutubos ng marami. Jesus set an example na kahit siya mismo, inuna niya ang nakararami, ang lahat, bago yung sarili niya. Nangialay niya yung sarili niyang buhay in the cross of the Calvary for us to be saved. At yan ay pagiging selfless. Kaya ba natin unahin yung ibang tao kaysa sa sarili natin? Or ako muna, bago iba? Karaniwang karakteristik ng isang tao, hindi ko naman sinasabing lahat. May mga ganitong tao na ako muna. Hindi nga muna, ako lang. May mga ganun ako lang. Huwag ka na. Takot malamangan. 'Di ba? So even Jesus sacrificed himself para ituro din sa atin ang pagiging selfless. Inuna ng Panginoon ang ibang tao. Inuna ng Panginoon ang sanlibutan ito kaysa sa kanyang sarili.
Selflessness is the quality of putting the needs and well-being of others before one's own. Yung pagiging selflessness, ito yung pag-una natin ng pangangailangan ng iba. The needs of others before us. Yung isi-serve mo muna yung ibang tao bago ikaw. I want to set an example. Way back then, tinuro sa amin ni Pastor Romel. Siguro bagong lipat pa lang po tayo dito sa church. Galing doon sa kabila. Nakalimutan ko yung lugar. Nakalimutan ko po yung lugar. So, kakalipat lang po natin and then first anniversary po ata yun dito. So, maraming bisita, mga taga-Caloocan sa mother church natin. And then, that time, ang ginagawa, syempre may mga kainan. Nandiyan yung mga pagkain. Bilang kabataan, ay ang ginagawa namin, picture dito, picture doon. So, wala na kaming pakialam sa nagaganap. So, after that, kinausap kami ni Pastor. Magiging leader kayo. Pero before being a leader, you should be a servant. Ano dapat ninyong ginawa? Serve. So, every occasions ngayon na mangyayari, bago kami kumain, we need to serve. Kailangan unahin muna namin yung welfare ng iba. That is serving. That is serving. Hindi dahil sinabi ni Pastor, kundi nandoon na din yung willingness. I want to be a leader. Hindi lang yun yung pang-boost mo na you want to be a leader. Actually, I don't want to be a leader. I don't want to be a leader. In all honesty, I don't want to be a leader. I don't know how to lead. Pero God is calling. So, to be a leader, you need to be selfless. Uunahin mo yung welfare ng iba. So, that time, tinuruan kami ni Pastor, kailangan muna natin iserve yung iba bago yung sarili natin. After that, tsaka tayo magsaya, tsaka tayo kumain. And then, ngayon, yun yung tinuturo namin sa mga kabataan na kailangan unahin muna natin iserve yung iba before us. Because that is serving. And that is being selfless. Less of us. And more on serving others. Diba? So, kahit sa mga pinakamaliliit na bagay, we can do serving. Hindi naman natin kailangan mamatay sa cross ng Kalbaryo, katulad ng ginawa ng Panginoon, para masabi natin na we are selfless. So, that is the example ng Panginoon sa atin ng pagsiserve. Pero hindi natin kailangan mamatay sa cross para masabing selfless tayo, kundi maraming mga bagay na tinuturo ang Panginoon sa atin para maging to serve others bilang isang servant. 'Di ba? So, selflessness doesn't mean neglecting one's own need or well-being. Hindi naman ibig sabihin na selfless tayo. Hindi na natin uunahin ang sarili natin, hindi na natin naalagaan ang sarili natin. 'Di ba? Ang mangyayari, ibabalanse natin ang lahat. Once we serve others, we can serve ourselves na pagkatapos. Hindi naman natin papabayaan ang sarili natin, kundi uunahin lang natin yung welfare ng iba. After that, tayo na. 'Di ba? Selflessness doesn't mean neglecting one's own needs or well-being entirely, but rather than finding a balance that prioritizes the greater good. It's a mindset that promotes love, unity, generosity, allowing individuals to make a positive impact in the lives of those around them.
and create a stronger team or community. So, kung meron tayong mindset ng pagiging selfless, ayan, it brings love. Hindi ka lang nag-serve eh. Naparamdam mo sa tao, mahal kita. It also brings unity, love, peace. Di ba? Kahit hindi mo gusto yung tao, you need to serve. Because we are a servant of God. Kahit hindi natin gusto yung sinaserve natin, di ba? Kailangan na dun pa rin ng willingness natin to serve them. A selfless person is one who is willing to serve another when it is neither sought for nor appreciated, or one who is willing to serve even those whom she dislikes. Ayan ang sabi, selfless person is one who is willing to serve. Bilang ang isang selfless na tao, it's yung willing to serve kahit na ma-appreciate ka or hindi. Di ba minsan meron tayong ay, di naman yun na-appreciate yung ginawa ko eh. Di ko na ulit yan si-serve. Minsan hindi ko na ulit yung bibigyan. Di ko na nga babatiin yan. Di ba may mga ganun tayo, tayong attitude minsan na, ay, hindi ako nakarinig ng appreciation. So, I will not do it again. So, bilang servant ng Panginoon, dapat meron tayong selflessness heart. Bilang isang servant ng Panginoon na kahit ma-recognize tayo or kahit hindi tayo ma-appreciate, nandoon pa rin yung service. Nandoon pa rin yung serving. Diba? Anong sabi pa dito? Or one who is willing to serve even those whom she dislike. Ano sabi natin? Kahit hindi natin gusto yung tao, kailangan natin pagsilbihan. Yung Panginoon niya, gusto ba niya lahat namang may kasalanan? Hindi niya gusto, pero mahal tayo ng Panginoon. Kaya kahit na makasalanan tayo, kahit na gumagawa tayo ng mga bagay na magbibigay ng kasakitan sa Panginoon, He still choose to give His life para sa atin. Ganon ka-selfless yung Panginoon. Ganon ka-selfless yung Panginoon sa atin. So, bakit tayong servant niya, hindi natin gawin yun? Hindi natin kailangan mamatay ulit para sa ibang tao to become selfless. Sa mga maliliit na bagay lang, pwede tayo maging selfless. And we can serve others. Ayan. So, kahit sa mga gusto natin o hindi natin gusto, we need to serve. So, may tinuturo sa atin ng Panginoon. Hindi lang ito tinuro kila John, kay James, sa kanyang 12 disciples. Hindi lang yan sa kanila tinuro, kundi hanggang sa atin. Tinuturo to ng Panginoon sa atin. Being a servant is having a humility and selflessness. Kailangan meron tayong pusong mapagkumbaba at pusong hindi makasarili. Willing to serve others, appreciated or not, recognized or not, dapat meron tayong willingness. Without pride, without ego. Amen? Amen. Ayan. So, patuloy natin i-search yung heart natin. Na, sabi natin kanina, we are a servant of God. Ano natin sarili natin? Meron ba akong humility? Meron ba akong selflessness? Baka kung wala pa tayo dun sa point na yun, baka meron tayong kailangan i-surrender sa Panginoon. Diba? Baka meron tayong kailangan ipabago sa Panginoon. Baka meron tayong kailangan ibigay pa. Lord, medyo may problema pa ako sa ganito. Medyo parang
medyo selfish pa ako, Lord. Kailangan ko, Lord, ng help mo to serve others, to be selfless. We can fake it, but we can't make it in heaven. Pwede nating dayain na I will serve, na magsisilbi tayo sa iba. Kasi may nakakakita, may nagsasabi. Pero in heaven, alam ng Panginoon, ano ba talaga yung heart natin? We are truly nagsiserve ba? O dahil may nakakakita lang, nandiyan si pastor, nandiyan yung mga kilala nating alam natin na i-criticize tayo, di ba? We can fake it, but we can't make it in heaven. So, mas mabuti nang na isurrender natin sa Panginoon at patuloy tayong magpasakop sa Panginoon. Lord, give me a humility and a selflessness. Amen. Ayan. So, patuloy tayo na magpasakop sa Panginoon. A true servant of God has a humility and a selflessness heart. Ayan. Marami pang mga karakteristik ng isang Panginoon, ng isang alagad ng Panginoon. Pero, ayan, baka bukas pa tayo matapos. I want to encourage, this is an encouragement of us na we are all the servant of God and we need magkaroon ng ganitong karakteristik bilang isang servant ng Panginoon.